Ephesians 4 verse 30, and do not bring sorrow to God's Holy Spirit by the way you live. Remember, He has identified you as His own, guaranteeing that you will be saved on the day of redemption. Huwag mo daw bigyan ng kalungkutan ang banal na espiritu dahil sa paraan ng pamumuhay mo. Sabi mo kay Lord ka na. Sabi mo tinanggap mo na siya. Sabi mo, sumusunod ka na sa Kanya at inalay mo na ang buhay mo para sa Kanya. Pero bakit hirap na hirap tayong bitawan ang mundo? Bakit hirap na hirap tayong bitawan ang mga makasalanang buhay natin? Bakit kahit alam mong mali ay pinipili mong gawin? Bakit natin nakakalimutan yung mga pangako natin sa Panginoon? Sa mga oras na meron tayong ibang taong kaharap, merong kalungkutan ng banal na espiritu kapag ginagawa natin yun habang sinasabi natin na tagasunod tayo ni Kristo. Huwag tayong maging believer sa bibig lang. Dapat nakikita yon sa paraan ng pamumuhay natin. Yung tipong hindi ka pa nagsasalita pero halatang halata na. It should be obvious that you are a child of God because you represent Him in everything that you do, wherever you go. Kahapon lang nag-church ka, linggo. Ngayong Lunes, anong ginawa mo? O baka hindi pa umabot ng Lunes. Kahapon lang pagkatapos ng church, hapon or gabi. Anong ginawa mo? Baka mabilis lang nating nakakalimutan. Always remember, as a believer of Christ, dapat halata so that the unbelievers will get to know Christ kasi nagpagamit ka. Sana po ay malinaw at naiintindihan niyo po talaga ang mensahe ng video na to.